kasalukuyang nagtuturo sa Oriental Mindoro National High School. Pagpili ko siguro ng profesyon ng pagtuturo ay para ma-share ko kung ano man yung aking mga nalalaman, mga talento sa aking mga magiging estudyante. Magandang hapon po, ma'am. Kami po ay mga estudyante ng City College of Calapan. Kami po ay naririto ngayon upang kayo po ay aming makapanayam upang alamin po ang kwento sa likod po ng inyong buhay pagtuturo. Maaari po bang malaman kung ano po ang inyong pangalan? Ako si Inang Norin. Ilang taon na po kayo sa pag-ibig po bilang guro? Ako ay Hapon po, ako po si Ashley Milene Shayo. Estudyante po ng City College. Maaari po ba namin malaman kung sa paaralan po kayo nagtuturo? Ako ay kasalukuyang nagtuturo sa Oriental Mindoro National High School. So, teacher kasi ako doon. Ang itinuturo ko ay Technology and Livelihood Education. Magandang hapon po, ma'am. Ako po si Angeline Claire Quinto, estudyante po ng City College at isa rin po ako sa mag-i-interview. Ma'am, why did you decide to become a teacher? Sa yung pagpili ko siguro ng profesyon ng pagtuturo ay para ma-share ko kung ano man yung aking mga nalalaman, mga talento sa aking mga magiging estudyante. So yun ang pinaka-main na dahilan kung bakit napili ko ang profesyon ng pagtuturo. Good afternoon, ma'am. I have here a question for you. Does it make a difference if teaching is simply regarded as a profession, not a vocation and a mission? So, pag sinabi kasi na profesyon, so ibig sabihin ay after ka dun sa sweldo. Ano? Pero ang pagiging isang guro ay hindi doon nasusukat. So, kumbaga, pag ikaw ay naging isang guro, kailangan yung iyong puso ay talagang nakalaan sa iyong trabaho. Kasi kami nga sa trabaho namin, yung sahod namin na kakaunti ay mula doon, gumagastos pa rin kami para sa aming mga estudyante. Para lamang talaga maituro namin ng maayos yung aming mga itinuturo sa kanila. Bagay hindi yan sa kikitain mo na pera. Dapat talaga ang pagtuturo, yan ay isang bokasyon at isang misyon ng isang guro. Magandang hapon po, ma'am. Ako po si Maricel Deliso and meron po ako ditong 5 qualities of a professional. Meron pong long period of preparation, continuing of professional education, strive for excellence, committed to moral, ethical, and religious values, dedicated to public service. Alin po dun sa 5 yon ang mahalaga po? Tingin niyo po. Pinakamahalaga. Opo. Kasi yung 5 yun ay mahalaga talaga sa profesyon ng isang guro. Pero sa tingin ko, ang pinakamahalaga ay yung pang-5. Bakit Yun po? yung Dedicated to public service. Bakit po siya yung pinakamahalaga sa tingin niyo po? dedicated to public service. So, Opo. yun yung pinakamahalaga sa lahat. Bakit? Dahil kaming mga guro, kailangan talaga ang dedikasyon sa public service. Kasi kami ay mga public servant. Pag election nga, kami yung pinagkakatiwalaan na mag-facilitate ng eleksyon. So, kumbaga ay yung aming dedikasyon sa aming profesyon ay talagang hindi hanggang doon na lamang. So, pag ginagawa din kami sa school na marami kaming mga trabaho sa school. Kami ang nag-feeding program, nagpapakain sa eskwela. Kami din ang nag-deworm, yung nagpupurga sa kanila. Kumbaga lahat ng mga trabaho ng iba't ibang agency halos ay sinasakop na namin. So, ganun ka-dedicated sa public service ang mga guro. Good afternoon, ma'am. Ako po si Shena Gamir. Tapos may isa din po akong katanungan. What do you prefer, to be a competent teacher or to be a committed teacher, and why po? Okay. So, bagamat mahalaga din na maging competent ang isang teacher kasi kinakailangan niya ito para sa kanyang trabaho.
kailangan siyang umattend ng maraming mga trainings para siyempre mai-share niya ng maayos or maituro niya ng maayos ang mga dapat niyang ibahagi sa mga estudyante. Pero bukod doon ay kailangan talagang maging committed ang isang teacher kasi hindi niya magagawa ang lahat ng mga trabahong iniaatas sa kanya kung hindi siya committed. Dahil hindi lang naman pagtuturo ang ginagawa ng teacher sa school. So maraming mga iba pang mga trabaho na ibinibigay sa teacher. So marami kaming mga paperworks na ginagawa, mga reports na tinatampak sa amin. Sa kabila ng pagtuturo namin ay kailangan din namin yung may sagawa. Kung wala kaming commitment ay siguro hindi namin yun magagawa. Baka siguro kami nag-resign na o nag-abroad na. Ayun. So kailangan talaga ay commitment sa pagtuturo. Good afternoon, ma'am. Ako po si Mika Baliton. Ang tanong ko po sa inyo ay, how do you motivate your students? Sa panahon ngayon na mga estudyante ay talagang mga take-in na, So dapat ang teacher ay sumasabay din sa trend ng mga estudyante. So ngayon, ang ginagawa ko para ma-motivate ko or makuha yung attention ng mga tinuturuan ko estudyante, gumagamit ako ng mga interactive gaming. So nagpapalaro ako through the use of digital teaching. So meron akong ginagamit na application, yung alam niyo yung ClassPoint. Yun, ginagamit ko yun sa parang sa PowerPoint yun. So meron dong mga features na habang nagle-lesson ay naglalaro sila, tapos pag meron yung mga pointing system, pataasan sila ng points. So kumbaga yung mga bata ay talagang nagpa-participate sila kasi gusto nila na makataas sila ng points. Ayun, yun ang magandang trend ngayon ng pag-motivate sa estudyante through interactive digital gaming. Magandang hapon po, ma'am. Ako naman po si Jerison Carable. Ang akin naman pong katanungan sa inyo, sa kabila po ng inyong pagiging guro, syempre po kayo po ay minsan po nai-stress din po sa buhay. Paano niyo po nalagpasan ang stress niyo po sa buhay sa kabila po ng inyong pagiging guro at pagiging nanay po sa inyong anak at pagiging asawa na rin po? Yung pagiging positibo lang sa buhay. So, lahat ng mga nangyayari sa buhay mo, iisipin mo lagi na sa ikabubuti. Ang pinaka-importante sa lahat ay dapat laging tumatawag sa Diyos. So, bago umalis sa trabaho, kailangan ay mananalangin muna. Ihingi ka ng patnubay, gabay na ikaw ay patnubayan, ingatan ka sa paglalakbay, papunta sa paaralan. Tapos pag naadong ka na sa school, bigyan ka ng talino na para maibahagi mo sa iyong mga mag-aaral. Tapos pagkatapos noon, makauwi ka ng payapa uli sa iyong mga mahal sa buhay. Ayun. Sige po, maraming salamat. So ayun po, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po ulit, ma'am. Ang katanungan ko pong ito ay para po sa inyong asawa. Sir, sa kabila po ng pagiging guro ng inyong asawa, kamusta naman po ang inyong asawa? Nagagampanan pa po ba ng inyong asawang pagiging may bahay po sa inyo? Oo naman. Lagi. Kahit na busy sa school, siya pa rin yung gumagawa ng gawain ba? Lagi. Siya rin yung nag-aasikaso sa aming anak sa pangangailangan ng aming pamilya. Siya pa rin yung tumutulong lalo sa pangangailangan ba? So malaking tulong po pala ang pagiging guro sa inyo pong pamilya. Yun lang naman po ang aming katanungan. Maraming salamat po sa inyong inilaang oras po sa amin. Maraming salamat po.